So, na-release na nga last month si Suzuki Raider Pro dito sa Pilipinas. Kilala ito sa performance underbone category. And ang motorsiklong ito is hindi lang pang forma, kundi meron talagang performance. Kaya sa video ito, pag-uusapan natin ang specs and key features nito, yung first impressions in regards to its comfortability, affordability, and usability nito. Pag-uusapan din natin dito, who is this best for si Suzuki Raider Pro? Tapos, yung 3 things that I like and 1 good thing to improve din naman dito. And last but not the least, ang final thoughts ko about sa motorsiklong ito. Si Suzuki Raider Pro is priced around 146,400 pesos nga pala mga boss. With the colorways of Tech Yellow and Candy Matte Red, masasabi mo talagang iba yung tindig mo dito pag gamit mo to sa daan. So ngayon, pag-uusapan natin ng specs and key features nito. Unang may pagyayabang ni Suzuki Raider Pro dyan is that it has a 4-stroke, 1-cylinder, dual overhead cam, liquid-cooled, fuel-injected engine equipped with Suzuki Eco Performance or SEP. And if performance talaga hanap mo, it really has a great power-to-weight ratio. And if ever beginner ka, makakatulong talaga tong feature na to sa'yo, which is ang Sleeper Clutch Assist System or SCAS. Not just that, it also has ABS or Anti-Lock Braking System. Naka-full digital instrument panel na tayo dito with smartphone connectivity via Suzuki Ride Connect app. So, meron na tayong app dito compared kay Suzuki Gixxer. In which, meron na rin tong keyless ignition system. Meron siyang direct current power source. Meron tayong Suzuki Easy Start System. May air slicing aggressive design na rin. Hindi lang siya naked but nakaganitong style pa. And same sila ng LED headlight ni Suzuki Gixxer. Naka 2-pad caliper, plain-like inspired winglets para gumanda yung performance ng motor mo kahit na mabilis ang takbo mo. May storage space pa sa harap mo in which hindi lahat ng underbone tulad ng Honda RS125 Fi ko may ganyan. Maganda na rin yung kanyang sporty seat design. Meron siyang grab bar na pareho nung previous design niya which is okay sa akin. Approve sa akin yun. And naka front and rear pedal disc brakes na rin siya. So it means disc brake both harap at likod pero naka ABS yung harap. Overall mga bossing, for its specs compared mo yan kay Suzuki Gixxer, alam mo talagang panalo dito si Suzuki Raider Pro. Ngayon naman pag-usapan natin ang first impressions in regards to comfortability, affordability, and usability. When it comes to comfortability, hindi ito ang pinaka-komportableng motor sa mahahabang biyahe. And hindi rin ito designed para doon. Kasi it is more on the sporty riding posture. Mas okay ito sa short to medium rides. Goods to sa mga traffic heavy kasi nimble siya at magaan. Kaya if galing ka sa scooter, mararamdaman mo talaga ang difference nito. Kung galing ka naman sa manual bikes ko, tulad ko na naka Suzuki Gixxer 155, mabilis ka lang masanay kasi di-clutch tong motorsiklong ito. Now in terms of usability, isa tong tanong na to ang tinatanong ko lagi sa sarili ko, if usable ba tong motorsiklo na to sa pang-araw-araw? Pwede ba siya pang daily commute? Pwede ba siya pang work? Kung hindi naman kaya niya kaya magdala ng mga mabibigat habang may comfort pa rin na experience kasi alam mo na medyo mabibigat, hindi ka comfortable sa pag-rides mo nun, will you still have that peace of mind habang dinadrive mo to? So ang masasabi natin dyan is that hindi siya gaano dyan ka-ideal if ganyan yung paggagamitan natin itong motor na to, especially pang delivery, pag maraming dala, kasi wala din siyang underseat storage. So, mas bagay itong motorsiklong ito para sa mga mas pinaprioritize yung kanilang ride performance. Now, when it comes to affordability, si Suzuki Raider Pro sa presyo niya, binabayaran mo talaga ang engine performance at riding experience mo dito. Not for comfort or any other features. Kung naghahanap ka ng motor na may gulay board, malaki ang underseat compartment at relax ang riding position mo, then hindi ito ang motorsiklong para sa'yo. Pero kung naghahanap ka ng bang for the buck when it comes to performance, this motorcycle will really be one of the best performing motorcycles na mabibili mo dito sa Pilipinas. So, para kanino nga ba talaga si Suzuki Raider Pro? Para ito sa mga riders na may basic to intermediate riding experience kasi kailangan mo talaga matutong mag-clutch dito para makuha mo yung full potential nito. Para din to sa mga riders na gusto ng manual at high revving engine. Para din to sa mga mas pinipili ang performance over convenience. And para din sa mga riders na gusto ng sport daily bike kind of experience. This motorcycle is not highly recommendable para sa mga first-timers, especially first-time rider ka. Hindi rin ito para sa mga riders na gusto ng chill, gusto ng merong convenience, merong comfort and space, and a comfortable riding position. And lastly, hindi ito para sa mga riders na heavy-loaded lagi ang dala if ever
magpupunta ka man from place A to place B. Not because hindi kaya, but because medyo hindi magiging smooth sa pagtakbo mo gamit ng motorsiklong ito. But again, if kaya mo and gustong-gusto mo tong motorsiklong ito, then by all means, go for this motorcycle. Ngayon naman, pag-usapan natin yung 3 good things and 1 good thing to improve. The 3 good things na masasambit ko dito is that first, ang kanyang high performance for its class. Iba talaga si Suzuki Raider Pro when it comes to performance. It has a 147cc liquid-cooled dual overhead cam. Naka 6-speed manual na rin compared kay Gixxer naka 5-speed manual transmission lang. And for its power to weight ratio, alam mo talaga mas mabilis to kasi mas maganda yung makina niya dito. Second naman is ang kaniyang good features. Nasabi ko na kanina, meron siyang ABS, keyless, naka sleeper clutch assist na rin, and may power supply pa if ever gusto mong mag-charge yung cellphone mo. And last but not the least is that its power to ratio is much better than the Suzuki Gixxer 155. So lightweight motorcycle plus the power of its machine, alam mo talagang mabilis ang performance and malakas ang arangkada nito. And one thing lang siguro na magandang i-improve dito sa motorsiklong ito, dahil nga mas maliit yung kaniyang body type, malaki yung chance na maliit yung kaniyang tank capacity, which is 4 liters lang. Diyan mananalo si Suzuki Gixxer which is naka 12 liters, pero if ever performance hinahanap mo, for your 4 liters, alam mo rin talaga na malakas yung takbo nito. Pero kung gusto mo ng performance, tech, agility, modern features, and especially compact styling dahil naka underbone convenience yung design niya, dyan mananaig si Suzuki Raider Pro. Especially mga bossing nga, if frequent ka sa city rides, tapos weekend rides lang yung mga long ride mo or gusto mo pumunta somewhere, magkape somewhere sa mga bundok-bundok, accessible bike na talaga si Suzuki Raider Pro dyan. Meron ng performance, meron pang mga modern tech features na nabanggit ko kanina. So, okay talaga tong si Raider Pro dyan. But if ever naghahanap ka ng aggressive performance, merong tech features, merong underbone convenience, nimble to sa mga city rides mo, okay talaga si Suzuki Raider Pro. So, ang bottom line dito is that depende yan sa ano talaga yung gusto mo. But for me, cash-wise, diretso na ako kay Suzuki Gixxer. Wala na akong iisipin for around 105,000, 110,000. Pwede ko nang maiuwi si Suzuki Gixxer. Tapos, wala nang iisipin pa sa mga monthly. Which is, if si Suzuki Raider Pro naman, medyo mas mahaba-habang pag-iipunan mo talaga tong motorsiklong ito if ever ito yung mapipilian mo. Ngayon, tech-wise naman mga bossing, hindi ka rin naman lugi dito if ever mag-i-invest ka sa motorsiklong ito. Si Suzuki Raider Pro talaga mga bossing, okay na okay talaga yung mga tech niya dito. So, hindi ka na maabala if ever ito yung pipiliin mo. So, if gusto mong mas gumaling pa sa pagmomotor, mas maintindihan mo yung mga manual bikes, mas dama mo to paggamit mo sa mga pang racing style na mga daan, the Suzuki Raider Pro is one of the best motorcycles that can be recommended dito sa Pilipinas. Not just with its performance but also with its technology. Hindi lang ito kasi pang motor, kundi ito yung pang training ground mo if ever gusto mo mag-pursue sa mga ganitong klaseng career. Dalawa lang, is poging big bike style or modern tech na motorsiklo na hindi magpapatalo. Sa'yo ba mga bossing, ano ba yung mas natitipuan mo dito sa dalawang to? Comment mo nga dyan para malaman ko rin naman yung thoughts nyo. And if ever nagustuhan mo yung mga ganitong klase mga videos, you can follow me for more. Like this video na rin. And if ever meron kang mga gustong pag-usapan, you can comment down below your thoughts, your suggestions, or any questions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. Always remember lang to ride safe and see you on my next video.